Mga kaibigan, ang dami nating kababayan na naghihirap. Ang dami natin kababayan na gustong makapag-aral, gustong marating kung ano man ang gusto nilang pangarap sa buhay para maging katuwang ang ating pamahalaan. Di po ba? Now, makakabalita tayo ng mga hindi magagandang issue, lalong-lalo na dito sa Department of Education or DepEd, na kung saan nagkaroon sila ng pagpupulong na seminar or kung anong agreement. Now, ang nakakalungkot dito, mga kaibigan, gumastos sila ng pera ng sambayan ng Pilipino. At yung perang yun, para bang dumarating na para bang ang datingan nilulustay doon sa mga 5-star hotel na pwede naman gumawa ng isang activity na sa simpleng opisina or pwede naman sa isang maayos na hindi ganun kalaki. Ang tanong dito mga kababayan, ano ang pakinabang sa nangyari sa DepEd? DepEd under. Wasting of money na naman ang ginawa ninyo. Tapos, sa bagay, ako din ako magugulat mga kaibigan Yung 100 million nga na mahigit, ginastos lang ng tanggapan ng Office of the Vice President sa loob ng ilang araw lang. Mahigit 100 million na hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ng ating Vice President, Sara Duterte. Di ba? Tapos ito na naman, my God. Pwede naman siguro silang makiusap sa Sopotel. Total lang Sopotel. Pwede nang isasara, di ba? Na kung saan isasara yun, na i-renovation, baka pwede silang makiusap doon na baka pwede naman namin gapitin ang Sopotel nyo. Total, isasara naman muna temporary yan, di ba? I-renovate yan. Di ba? Baka libre or baka mas makamura. Nandiyan naman ang Eurotel. Di ba? Nandiyan naman ang Sogo Hotel. Ika nga, na may mga function room, na may mga malalaking function na mas makakamura. Talagang pinili pa ang 5-star hotel. Ang tanong, may pakinabang ba si Juan de la Cruz sa ginawa nyong yan? Meron ba? Meron bang mapapanagot dyan? Sana may mapanagot. Sana mayroon mapanagot. Sana masagot yan. Bakit kalaki ng ginastos nyo at sa 5-star hotel? Sana naman, ang gawin ninyo, lalong-lalo na sa DepEd, sana Madam BP Sara, marami na pong issue dyan. Madam, kung talaga may malasakit ka sa sambayan ng Pilipino, may malasakit ka sa pera ng bayan, ipakita mo ang pagmamalasakit mo. Kung saan, ang dapat nung ginagasto sa DepEd, iginagamit nyo sa tamang paraan. Sa tamang paraan. Kasi pinaghirapan niya ng pangkaraniwang tao. Pinagsumikapan niyan para lamang kumita tapos magbabayad kami ng buwis na kinakalta sa sahod ng bawat Pilipino na manggagawa. Ako, hindi ako nagkatrabaho. Pero namimili ako, bumibili ako, nagbabayad ako ng grocery ko, nagbabayad ako ng kuryente ko, nagbabayad ako ng internet, lahat yan may kaltas ng tax sa mga binabayaran ko na napupunta sa kaban ng bayan. At yun naman ang obligasyon ng bawat tao. Pero sana naman, magkaroon din kayo ng obligasyon na ipakita ninyo at ipadama ninyo ang pagmamalasakit ninyo sa sambayan ng Pilipino na kung saan kontrolin ninyo ang pera na ginagamit sa tamang paggasta. Hindi yung kung saan nyo lang maisipan na gumastos. Wala kayong pakialam kung anong paghihirap na ginagawa namin mga tao. Nakakahiya, madam. Tama na. Kung meron kang delikadesa, mag-resign ka na lang dyan sa DepEd. Mga kaibigan, tapusin po natin ang bidyong ito. Kung ano po itong kinakainis ko, kung ano po ang pinagginingin ko,
para malaman nyo po ang story na to kung saan nagsayang ang pera ang DepEd sa 5-star hotel para lang sa kanilang activity. Pero sila yung expert or hindi? Kasi hindi na raw sila sinama sa quality assurance eh. Kawawa naman yung ang nangyayari sa learner natin, pupunta sila, mag-on-the-job training sila sa isang, sometimes sa hotel ba? Sa isang hotel, and then, nagtrabaho na sila para sa ibang tao, nagtrabaho na sila para sa industriya, allowance lang sila doon, di ba? Hindi naman sila binabayaran ng salary, probably, no? And then, wala man lang assessment na nabibigay sa kanila, ang DepEd na libre. Iyon po, pag NC po, Mr. Chair, talaga pong wala po tayong line item nga po in support to the assessment fee of our TVL. Kasi Sam, under the law, hindi ba dapat nakikipag-ugnayan kayo sa TESDA? Is that correct? Opo. Who's the representative from TESDA? Please state your name Mr. and Chair. position. David Bungalyon, Mr. Chair, Executive Director of the National Institute for Technical Education Skills Development of TESDA. ED David, sa TESDA, meron ba kayong libre na para makapag-assessment yung mga learner natin? 2 program, Mr. Chair. Meron, wala. Yun na lang. Meron. No, Sam, meron sila eh. If DepEd had followed the law, if you had coordinated with TESDA, ED David just told the whole committee here, they have the funds for that. So why did DepEd not do that? When I'm asking Sam, you said already ED David meron eh. Oh, you want to clarify, ED David? Yeah, I would just like to clarify, Mr. Chair. 2 free assessment. One is the free assessment for workers. The other assessment is usually all Tibet programs, scholarship programs for Tibet, built-in na doon kasi yung assessment fee for certification. So all learners do not have problem on taking assessment or paying assessment, Mr. Chair. In other words, ED David, if the Department of Education had coordinated with TESDA, kunyari saan nila nilalagay yung students nila for apprenticeship or training, then you could have taken over in terms of payment of the assessment fees. Kasi may second program kayo eh. One is for workers and the other one is for TV program, di ba? Is that correct? Correct. How much did you have for your scholarship? 14? How much did you have for your scholarship? How much for last year or this year? I don't have the data, Mr. Chair. Is it not 14 billion? Could you double check? That is for training and assessment, Mr. Training Chair. and assessment, correct. Which could have fit in for the learners, di ba? So, hindi nakipag-coordinate sa inyo ang DepEd. So the question, Sam, now is, why did you not coordinate with TESDA? Why did DepEd not coordinate, knowing that you are graduating students na importante yung NC? Or are you saying hindi importante yung NC and your diploma is sufficient enough? Mr. Chair, well, I can only speak based on my experience first, Mr. You're Chair. the authorized representative. As you said, you're authorized to speak for DepEd here this morning. As- You knew that we would talk about the K-10+2. You knew that this would be the topic. You knew that these questions would arise. So I assume you are ready and prepared to respond to any query by any member this morning. So the question is very simple. So please respond. And I don't need your personal opinion. As you said earlier, you are the representative of DepEd. Mr. Chair, in our curriculum po kasi, we engage the TESDA naman po. So meaning po, yung ating mga curriculum guides po sa TVL also were vetted by our counterparts sa TESDA. However po, doon po may TESDA board resolution din po kasi doon sa mga fees po. And I understand po talaga na hindi po free para sa lahat ng senior high school TVL. ED David, bakit hindi free? Hindi ba dapat yun nga yung tinutulungan nyo? Because under the K-12, kasama kayo. You are supposed to be part of the training. So why can't you pass sabi ni Sir Sam sa amin ngayon, officially po to, on record, sinabi niya na effectively hindi kayo cooperative because your board did not pass any resolution
allowing your funds to be used by our senior high school students para makakuha sila ng NCs. Hi! Magandang araw kaibigan. Napanood mo ang bidyong ito? Yung mga pinaggagawa ng tanggapan ni VP Sara na kung saan gumastos ng limpak-limpak para lamang sa seminar na yan na ginanap sa 5-star hotel. Nabibisit ka? Naiirita ka? Sumasang-ayon ka? Alam mong mali ang ginawa ng tanggapan ng DepEd? Pues, pwede mong ipakita, pwede mong isigaw ang iyong saloobin. Ngayong araw ng Friday, May 17, 2024, Assembly Time, 3 p.m. Simula po ng programa, ganap na alas 4 ng hapon. Ang topic po ng ating programa, Inday Sara resign as DepEd Secretary. Muli guys, magsama-sama tayo, ipakita po natin ang ating mga saloobin, ilabas po natin. See you guys, magkita-kita tayo this coming Friday.